nadadapa, bumabangon. Gaya ng puno, hindi pumapalag. Ngayon naman, pag-usapan natin kung bakit parang kumukonti na lang yung mga nag-aasawa nowadays. Bakit nga ba istulang hindi na praktikal ang magpamilya at magkaanak sa panahon ngayon? Hindi na praktikal ang mag-asawa at magpamilya. Una sa lahat, ano ba ang nilalaman ng marriage contract? Magsasabi ka ng I do. Pero mapapanindigan mo ba yon? Till death do us part. Maraming nagdi-divorce, maraming kakahiwalay, maraming nagpapaanal. Pero sinasabi pa rin ang vows na hindi naman pala kayang panindigan. Ibabaliwala lang pala. Malaki yung pressure sa lalaki na mag-asawa. Ako nga, tinatanong kailan ba daw ako mag-asawa? Hindi ako nahihiya magpakatotoo, no? Kung wala talaga akong plano, wala akong dahilan para ipares yung sarili ko habang buhay sa isang tao, sa pang-tao, na papabaksakin lang ako o hindi ko pala matatanggap ang ugali. Hindi ko gagawin yun, no? So, ito yung mga ilang dahilan kung bakit sa tingin ko hindi na practical ang mag-asawa at magpamilya. Una sa lahat, ang first reason, financial, syempre. Mahal ang magkaanak, mahal ang magkabahay, magkaasawa, high maintenance lahat ang mga alagaan mo. Sigurado, patay ang bulsa mo. Pansinin niyo yung presyo nga, di ba? Walang tigil ang pagtaas ng presyo. At kung nag-rollback man yung gasolina, paminsan-minsan, hindi siya enough para maging sustainable yung expenses mo para sa pamilya. Paano na yung mga luho mo? Aabot ka sa point na mangungutang ka. And that is not financially healthy, mga nocturne. Ang financially healthy na person, kayang bayaran ng bills na hindi masyado nangungutang. Ako nga, yung pinakautang ko nga lang credit card. At saka yung housing loan, yun lang yung pinakautang ko. Pero yung manghihiram sa kaibigan, sa katrabaho, o maglo-loan ng additional sa co-op. Ako nga, isang beses nga lang ako nag-loan sa co-op Pagkatapos wala na, hindi ko na inulit. So yes, hindi na siya practical kasi gatas pa lang, pagkain ng baby, diaper, and all. Ano pa, pampaaral mo para sa maging anak mo. Kung hindi mo naman siya mabibigyan ng magandang buhay, hindi mo masusustento, ba't mo pa siya isisilang? Pagmamahal ba yun? Isisilang mo lang siya para i-witness yung failures mo na alagaan siya? May mga kwento ako narinig na pinamimigay na lang yung anak sa mga kamag-anak. Sila na lang yung nag-aalaga. Hindi maalagaan ng tunay ng magulang. So, naging burden ka pa. Pinasahan mo pa ng pabigat yung mga kamag-anak mo, kaibigan. Well, buti sana kung gusto-gusto nila magkaanak, pero hindi kaya. Pero ikaw, may genes ka. So, yun, pinamigay mo yung anak mo. Okay? Pero iba pa rin kasi pag yung anak lumaki sa piling ng tunay ng magulang. Yun ang masasabi. So, kahit sabihin natin na may mga willing naman mag-alaga ng anak mo, proper ba yun? Dapat nga yung magulang nag-aalaga sa anak Kasi i-resent ka ng anak mo pagtanda. Baka kung kinonfront ka nun, kung ano sabihin sa'yo. Yun yung first reason, financial. Second reason, kung bakit hindi na practical mag-asawa, ay dahil hindi na ito kailangan para maging entitled ka sa mga certain privilege, gaya na siguro ng pagbili ng lupa, na may nabasa ko somewhere o narinig ko na in the past, kailangan daw kasi may co-borrower ka. Yung co-borrower na yon kadalasan partner in life o asawa. Sa panahon ngayon, kung kaya naman ng budget mo, kaya naman ng kinikita mo, sinisweldo mo, na bumili ng sariling lupa, why not, di ba? Hindi mo naman kailangan itali yung sarili mo sa isa pang tao na walang kapera-pera, pero makikinabang sa pera mo. Anong klase yun? Di balance, di ba? Kaya, kung di naman na kailangan, bakit mo pa ipipilit? At mas lalo na hindi mo naman pala mahal yung tao, ba't mo pa itatali yung sarili mo doon sa taong yun? Especially kung ikakabaksak mo lang, di ba? So, second reason, hindi na siya requirement. Kasi, ano lang siya, parang naging social status symbol. Na para lang masabi ng iba na, may asawa na yan. Para lang masabi na you won the hoop race. Well, it's a very old-fashioned way of thinking na para maging successful in life, you have to get married. Pero sa panahon ngayon, hindi na siya tinuturing na success At least not everyone thinks so anymore. Yung mga makaluma yung pag-iisip, yun lang yung mga nag-iisip ng gano'n. Okay? Na kailangan pa siya para mapatunayan ka sa mundo. And
finally, yung last reason na naisip ko kung bakit hindi na practical mag-asawa at magpamilya ay dahil sa commitment issues ng tao. Bihira na lang yung naririnig ko, na-witness ko na kasal for at least 30 years or 40 years without any incidents of infidelity. Wala ako na babalitang ganun masyado. Wala nga ako kilala na yung marriage hindi nagkaroon ng incident ng pangangalunya, na adultery. Wala akong narinig na may malakas ang loob with confidence na nagsabi, I never cheated on my spouse. Wala. Kaya bakit mo pa again, babalik tayo sa sinabi ko nung una. Bakit mo pa ipipilit sarili mo sa isang commitment na hindi mo naman pala kayang panindigan. Tapos kapag nag-separate kayo mag-asawa, nakita ng mga anak nyo, anong yun? Anong klase yun? So wala silang huwaran, wala silang magandang framework para sa pagpapamilya. So ipapasa-pasa mo lang yung toxic dynamic na yan. Kaya bakit mo pa gagawin, di ba? Dami nang ako narinig na stories ng broken families at hindi siya nakakatuwang pakinggan. Kung may commitment issue ka sa isang tao, di mo naman na kailangan itali yung sarili mo sa kanya. Okay? Posible ba na magkaroon ng marriage kung saan talagang tatagal kayo, yung walang regret, walang thought na ipapaanal nyo, hindi kayo di-divorce? Meron ba ganong marriage? I like to think na meron. It's just that nowadays, the way people approach their relationships is often transactional. Masyado na kasi transactional yung pakikipagrelasyon ng mga tao sa isa't isa. When you say transactional, kailangan pag may binigay ako, ibabalik mo sa ganitong paraan o halaga. Wala na masyado yung relationship na you don't owe anyone anything, na wala kang utang na loob sa kanya at wala rin siyang utang na loob sa'yo, kundi malaya lang kayo magkasama. Gusto nyo lang talagang magkasama, yun na. Pagdating sa usaping pag-aasawa, pagpapamilya, it's often not like that. May bahid ng, ay para lang tumagal yung business, family business, ay para lang manatili yung pagiging makapangyarihan ng pamilya, para lang masabi na successful ako, ay para lang feeling ko, mag-asawa ko, para maramdaman ko, nagwapo ako. Hindi siya magandang reasons. So, yun. May naisip pa ba kayo bang reasons kung bakit mukhang hindi na practical ang mag-asawa sa panahon ngayon? I-comment nyo lang sa baba, baka may mga na-miss out ako. O mayroon ba kayo gusto i-challenge sa mga sinabi ko? Feel free to also share your thoughts. I made the space para magkaroon tayo ng progressive discourse pagdating sa mga ganitong bagay na nakaka-apekto sa ating pagkakakilanlan bilang mga lalaki. At isa ito sa mga talagang bumabagabag sa damdamin ng mga single men like me, na parang feeling natin minority tayo, tapos majority pa rin, yung mas marami pa rin lalaking pinipiling mag-asawa. Pero sa mga napapansin ko online, saka sa pang-araw-araw kong pakihalubilo, parang teka, equally distributed na siguro yung populasyon ng mga lalaki nag-aasawa sa hindi nag-aasawa. At I thought na may share ko sa inyo yung aking insights pagdating sa ganun. Since, especially, para dyan sa mga single men, kagaya ko, o sa mga lalaking wala na din balak mag-asawa, hindi kayo nag-iisa. Meron tayong space para pag-usapan itong issue. At we shouldn't feel bad na porque hindi tayo nag-asawa, hindi na tayo tunay na lalaki. Ano na, bakla na, ganun. We don't need necessarily to be married, okay? Just to feel complete. Because what if you're already complete? And actually, well, I can rant on this one sa ibang video. Pero, I feel na magiging tatagal ang marriage kung from the start, both spouses already feel whole. Both spouses really do not need each other. They just want each other. Ibig sabihin, they're not afraid na kung dumating man sila sa ganung pagkakataon, they're not afraid to walk away. And usually, ironically, yun yung mga tumatagal na marriage. Kasi, established na yung kanilang inner security. So, ipapasa lang nila yun sa isa't isa. Well, i-explore natin yung ganong perspective sa susunod na episode. So ngayon, gusto ko lang mag-share ng aking thoughts on why it seems hindi na practical move yung mag-asawa. So, ano man pinagdadaan mo, bro, I'm right there with you. Kahit gaano kalakas